Sabi nila si Cory ay simpleng may bahay daw ng isang sikat na senador. Si Noynoy naman ay kuya ng isang sikat na artista. Walang mag-aakalang magiging mga presidente sila. Pero kung sikretong pinangarap nila ito sa puso ng kanilang puso, hindi natin alam yan. Pero nang mapatay si Ninoy, napatakbo si Cory. At nang mamatay si Cory, napatakbo naman si Noynoy. Sa parehong pagkakataon, ang pakikiramay at simpatya ng taong bayan nauwi sa suporta sa halalan. Nagkataon din na kasabay ng simpatya ay ang galit ng taong bayan sa pinalatan nila sa Malacanang. Cory versus Marcos noon, Noynoy versus Gloria ngayon. Si Marcos nadistiyero sa Hawaii. Si Gloria nakulong sa Veterans Memorial Hospital. Pero ang sabi nila, ang mga magigiting na simbolo ng demokrasya sa Pilipinas, hindi laging very good ang grado pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno. Inulan din ngayon ng batiko si Pinoy dahil sa nangyari sa Tacloban City. What do you do after the calamity? Dun kinakapos. Dun may pagkukulang. Maybe because nobody is in charge. Or maybe everyone is in charge. Sa tindi ng mga kalamidad na tumama sa Pilipinas, natural lang na mapaisip ang ilan na minamalas ang Pinas. At pag may malas at susunod na tanong, sino ang may balak? Everything that happens in this world happen at exactly the way it should and at the time it should. And everything is in the long run for the good of everyone. It all boils to business, really. Hindi rin ito partly ginusto ng Panginoon. So, walang kasalanan dito ang ating Panginoon. It's just that lahat tayo mga tao, we need changes. Pagbabago, pagtutulungan. You don't expect the president to fix and solve everything, but you expect the president to show us the leadership and to tell us the direction. Ulitin nga natin yung tanong, bakit nga ba sa mga administrasyon ni Cory at ng kanyang anak na si Pinoy natin naranasan ang mga pinakamalulupit ng mga kalamidad at mga problema? Nako, siguradong wala namang Aquino ang may monopoliya sa mga kamalasan. Ang sagot dito, baka nagkataon lang. Mga kapatid, nakakatawang tanong. Ito po ang history at ako po si Lord De Vera. Chismis doon, chismis pa rin ngayon.